Good morning and welcome back to my channel sa GB Channel Page TV. Reaction po tayo, reaction video, reaction. Okay, ito po, panoorin po natin ang mga nagaganap sa ating bansa ngayon. Tungkol po dito sa Ghost Project o tungkol po dito sa corruption na nangyari sa ating bansa. At ito po, panoorin po natin ang video na ito. Galing po ito sa Blue Ribbon Senate hearing, no? Okay, na dito po panoorin po natin ang isang video clip ni Sir Orly Gutesa, no? Ito po, tingnan natin ang kanyang salaysay tungkol po ito sa nakawang pera sa ating gobyerno, no? Tungkol po ito sa mali-malitang pera, mga kababayan, no? Bawat malita ay nagkakahalaga po ito ng 48 million pesos, no? At linggo-linggo nagde-deliver ng 46 malita. Ano po nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko, ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo yung ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po sa pagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pari-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila pagkos ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung batch ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo, huwag ka nang nag-aabi. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Sige, Sir Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay.
ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na ako, hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Ito po, pasalamatan po natin ito si Sir Orly Gutisa, no? Sapagkat sinisiwalat na niya ang buong katotohanan at sinasabi niya na dalawang kongresista, no? Martin Romualdez, no? Ang House Speaker po natin. Matagal nating alam to at basta balita na talagang mayroong nakawan sa ating gobyerno. Kaya lang, ngayon lang natin nalaman ang buong katotohanan sa pamagitan po nitong matapang na alagad ng batas na si Sir Orly Gutisa, no? Ito pong ginagawa niya ay hindi lang po para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa at higit sa lahat ay para po ito sa buong bayan ng Pilipinas at sa buong mamamayang Pilipino. So, napakahalaga po malaman po ito ng taong bayan. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na pinapakita. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabagit na si John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Thank you very much. You may continue, Senator Muklet. Thank you, Mr. Chair. Isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed
minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon, sa taas, binababa. Tapos may ditilang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes, interjection. with the permission of Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow. Pero kung gusto mo ituloy at payag si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya, yung mga susunod na tanong, okay? Oh, okay lang. Okay lang. Sige, boss. May, Nandiram meron lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita, na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, sa yan, sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon, Sa? yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Ito pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksay, Your Honor. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung maliit na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman niyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan? Kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, delivery. Based sa may experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung
Oras na naiwanan mo? Now, 1 minute? Ang tanong niya lang, Sige. Okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat. Para po sa bawat isang Pilipino ay isa po itong malaking krimen, no? Sapagkat bilang isang Pilipino na nagtitiis sa hirap, no? Sa baha, nagtatrabaho araw-araw, minimum ang sweldo at halos hindi pa magkasya sa buong araw na gastusin, no? Ngunit ang pira ng taong bayad na pinaghihirapan mo, nagbabayad ka ng buhis, tax, no? Dinanakaw lang sa mga politiko, no? Kailangan na pong kumilos na po ang taong bayan, no? At kumilos na po ang ating gobyerno, kailangan ayusin po ito sapagkat kung hindi maayos ito, ako'y naniniwala na ang mag-aayos nito ay ang taong bayan. At malamang sa alamang ay magkakaroon na naman tayo ng martial law, no? Sana hindi na po tayo hahangtong sa ganyan, no? Kailangan maayos po natin ito.